Agad akong lumabas upang iabot ang sulat. At dahil pasara na din si Rex noon ay agad na akong bumalik sa silid ko. Kinagabihan ay tinawag ako no tatay at kinausap. Anak si Sir Mike. Mabait siya at may propesyon. Sigurado akong maibibigay niya sa iyo ang magandang buhay na hinahangad namin para sa iyo. Tay naman, ang layo po ng edad namin. At parang tatay ko na po si Sir Mike. Isa pa ay, hindi ko naman po siya gusto. Oo nga naman Raul, bakit ba parang inirereto mo agad yung Mike na yan sa anak mo eh? Hindi mo pa gaano kilala yan. Isang beses mo lang naman yan nakainuman. Saad din ni nanay. Alam niyo sa panahon. Ngayon kailangan praktikal na. Sino ang gusto mo? Si Rex? Maibibigay niya ba ang maayos na buhay para sa iyo anak? Bigla akong natulala sa sinabi ni tatay. Hindi ko akalaing papasok sa usapan si Rex. Akala mo ba hindi ko alam anak? May mga nagsasabi sa akin na kakilala kong naging customer sa shop. Iba daw ang tinginan ninyo dalawa ni Rex. Dagdag pa nito. Wala akong problema sa ugali ni Rex at gusto ko ang pagkatao niya. Pero pagdating sa iyo, Mira, ay mas mataas ang pangarap ko. Ang gusto ko kung mag-aasawa ka ay yung may tinapos na kagaya mo. Mahabang paliwanag ni tatay. Dahil sa mga sinabi ni tatay ay hindi ko napigil ang pagkadismaya. Pumasok ako sa silid ko at doon na pumatak ang luha ko. Mabait si tatay at responsabling ama pero ko din na ayaw ni tatay na sinusuway ang gusto niya. Maging si nanay ay walang magagawa para kontrahin niya. Ilang minuto lang ay kumatok sa kwarto si nanay. Inabutan ako nito na umiiyak. Niyakap ako nito at himimas-himas ang likod ko. Pagpasensyahan mo na ang tatay mo ha, alam mo. Naman ang ugali nun. Yung tungkol kay Rex? Totoo na yun? Mahinahong tanong ni nanay habang inaalo ako. Tumango lang ako at hindi nagsalita. Naiintindihan ko, Mira. Kung talagang mahal mo si Rex ay wala akong nakikitang mali sa adpan niya. Dahil doon ay medyo gumaan ang kalooban ko. Yumakap ako kay nanay at nagpasalamat. Paglabas ng silid ay nadinig kong kinausap ni nanay si tatay. Pero alam ko naman na wala ding magagawa si nanay sa nais mangyari ni tatay. Kinabukasan ay sinabi ko kay Rex ang lahat sa pamamagitan ng sulat. Sinabi ko na kailangan muna namin mag-ingat dahil may mga nakakarating kay tatay. Ipinangako ko rin sa kanya na siya lang pipiliin ko anuman ang mangyari, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Ilang araw ang lumipas ay muli na namang dumalaw si Sir Mike sa bahay at gaya. Nang dati ay madami itong mga dalang regalo at pasalubong. May dala ding mamahaling alak para kay tatay. Hayagan din itong sinabi kay tatay. Ang interes siya sa akin ang sabi niya pa ay handa siya na pakasalan ako kung papayag ako. Lumipas pa ang mga araw at naging madalas pa ang pagbisita ni Sir Mike sa bahay. Hanggang sa isang araw ay muli na naman akong kinausap ni tatay. Tinanong nito kung bakit hindi ko pa sinasagot si Sir Mike. Ganong nauakabait daw nito sa amin. Wala akong nararamdaman sa kanya, itay. Tahasang sagot ko na ikinagalit ni tatay. At kanino kay may nararamdaman? Kay Rex? Mag-isip-isip kang mabuti, Mira. Hindi kayang ibigay ni Rex ang kayang ibigay sa iyo ni Mike. Hindi na ako nakipagtalo pa. Muli akong pumasok sa aking silid at muli akong umiiyak. Hindi ako pwedeng sumunod na lang sa gusto ni Itay. Kailangan gumawa ako ng paraan. Sumulat ako kay Rex. Gusto kong makipagtanan kung yun lang ang paraan para nakaiwas ako sa gusto ni tatay. Rex, kung mahal mo talaga ako at handa kang ipaglaban ako, ay gumawa ka ng paraan para maitanan ako. Yun ang sinabi ko sa sulat ko. Sumagot naman agad si Rex sa pamamagitan din ng sulat. 1 linggo ang hiningi niya sa akin para maiayos ang lahat. Kailangan niya pa rin daw kasi nasiguraduhin na maayos ang ama niya bago ito iwanan. Magpapaalam din daw siya dito ng maayos. 1 linggo bago ang pinag-usapan naming araw. Nang pagkikita at pag-alis namin ay nagpaalam si Rex. Kay tatay na magpapahinga muna ng ilang araw. Ang dahilan niya ay may sakit ang kanyang ama at kailangan niyang bantayan dahil alam naman ni tatay na nag-iisang anak lang si Rex at pumanaw na ang nanay nito ay pumayag agad si tatay. Alam niyang walang ibang mag-aalaga sa tatay ni Rex. Lingid sa kaalaman ni tatay na may plano kaming magtanan at alam iyon ng ama ni Rex. Okay na ang plano namin ni Rex at nakaset na ang lahat. Nakaredy na rin ang mga gamit sa aking silid. Ipinaalam ko rin kay nanay ang plano ko at suportado naman ako nito. Ngunit bigla namang may masamang nangyari. Kinailangan naming dalhin sa ospital si nanay. Dahil sa iniinda nitong sakit, matindi na. Kasi ang pagdaing nito, ang sabi ng doktor ay kailangan sumailalim si inay sa operasyon. Agad namang nabalitaan ni Rex ang nangyari. Dumalaw. Ito sa ospital at nang magkaroon ako nagpagkakataon na kausapin. Siya ay sinabi, kung baka,
Hindi muna kami matuloy. Kailangan ko munang antayin matapos ang operasyon ni nanay. Naiintindihan naman ako nito. Handa naman daw siyang maghantay. Naging matagumpay naman ang operasyon ni nanay at naiuwi namin sa bahay upang doon na magpagaling. Halos 1 linggo ang nilagi namin sa ospital kaya halos 1 linggo din na sarado ang talyer. Inaasahan kong magbubukas na ulit si tatay at papasok na muna ulit sa trabaho si Rex. Ngunit ilang araw pa ang lumipas ay hindi pa din magbubukas ng talyer si tatay. Mahigit 1 linggo ko nang hindi nakikita si Rex. Hindi rin ito pumapasyal sa shop. Si Sir Mike naman ay halos araw-araw nasa bahay. Nagdadala ng mga prutas at kung ano-anong pagkain para kay nanay at regalo. Naman para sa amin ni tatay. Kahit paano ay nakausap na din ako nito. Nang matagal, hinaharap ko na din kasi dahil nakita ko naman na maayos naman siyang makitungo. Nalaman ko din na siya pala ang gumastos sa operasyon ni nanay. At bukod doon, ay siya rin pala ang namimili ng mga gamot na iniinom nito. Wala naman kasing malaking ipon si tatay para pang paopera ni nanay, kaya naman malaki rin. Ang pasasalamat ko dahil nandyan palagi si Sir Mike para tumulong. Dahil sa ipinapakitang kabutihan ni Sir Mike, ay unti-unti ay naging malapit ako sa kanya. Madalas niya sabihin sa akin na gusto niya raw akong isama sa Maynila at ipakilala sa pamilya niya. Napansin ko parang nagiging malapit ka na kay Mike. Tanong ni nanay habang magkatulong kaming nagluluto sa kusina. Opo nga po nay mabuting tao. Naman po kasi si Sir Mike sad ko. Paano si Rex? Bigla akong napaisip sa tanong ni nanay. Nakadama ako ng konsensya. Bigla ko ding na-miss si Rex. Kamusta na kaya siya nay? Hindi naman kasi pumasyal na dito mula nung makalabas kayo ng ospital. Doon ay may ipinagtapat sa akin si nanay. Kinausap pala noon ni tatay si Rex tungkol sa akin. Tinapat daw ito ni tatay na hindi niya gusto para sa akin at baka daw hindi na pumasok sa trabaho si Rex ay dahil doon. Kaya rin hindi na nagbukas si tatay. Nang talyer ay wala daw makuhang mekaniko na kasing galing ni Rex. Nakadama ako nang inis kay tatay. Nais ko sana itong kausapin at kumprontahin pero naisip kong hindi rin naman ako mananalo. Dito, Nay, pwede niyo po ba akong tulungan? Gusto ko sanang sulatan si Rex at humingi. Nang pumanhin pakiusap ko kay nanay. Pumayag naman ito agad. Humihingi ako ng paumanhin Rex sa mga sinabi sa'yo ni tatay noon. Kaya pala, hindi ka na nagparamdam ulit dahil dun. Hinahantay pa. Naman sana kita. Ingat ka palagi. Mahal pa rin kita. Yun ang laman ng sulat ko. Ilang araw kong hinintay ang sagot ni Rex sa sulat ko, ngunit 1 linggo na ay wala pa ding sagot. Ito, 1 araw ay kinausap ako ni Sir Mike. Inalok ako. Nang kasal nito, at kung papayag daw ako na pakasalan, siya ay sa Maynila niya daw ako ititira. Ilang araw ko ding pinag-isipan ang alok niya. Oo, mahal ko si Rex pero tama naman si tatay. Hindi ko sigurado kung ano ang magiging buhay ko kay Rex. Malaki na din ang utang na loob namin kay Sir Mike at hindi rin naman ito masamang tao. Ang totoo ay napakabait nga nito. Ilang araw ko ding pinag-isipan ng lahat. Humingi ako ng payo kay nanay at ang sabi niya ay, kung ano sa palagay mo ang makabubuti sa'yo, yun ang gawin mo. Hanggang sa nagdesisyon na nga ako na tanggapin ang alok ni Sir Mike. Masayang masaya ito at sinigurado na hindi ko pagsisihan ang desisyon ko. Mahigit 1 linggo na lang daw ay matatapos na ang project nila at maari na kaming lumuwas. Ng Maynila, masayang masaya si Sir Mike at sinigurado na hindi ko pagsisihan ang desisyon ko. Ngunit kung masaya si Sir Mike ay mas masaya si tatay. Alam niya daw kasi na nasa mabuting kamay ako. Panatag na daw siya dahil alam niya na magiging maayos na ang buhay ko. Iyon lang naman daw ang hinahangad niya. Mahigit 1 linggo na lang daw ay tapos na ang project nila Sir Mike at maari na kaming lumuwas ng Maynila.